Magandang araw sa inyong lahat and welcome again sa ating video. And for today, pag-uusapan naman natin yung about sa access and maintain information. So again, it will be a scheme sa pagbabarko itong scenario. So on gathering information, pinaka-keyword is internet. So right now, di ba, yun na yung pinaka-common platform para sa lahat, all around na, communications, research, entertainment, so on and so forth. So internet is one of the gateway for that. Now, on gathering information, it is always up to you on how to spend your time. Now, may mga barko na libre yung internet, and meron namang mga barko na may bayad yung internet. Meron din naman iba, meron lang appropriate, limited. Like for example, some data or oras lang para sa internet na pinuprovide. Kasi yun na ngayon yung pinaka, di ba, YouTube or any other sites na pagkukuhanan nyo ng informasyon. So, when you gather information, just to check through kung ano talaga yung kailangan nyo. Okay? Kasi maraming senaryo na unnecessary search yung ginagawa. So, you have to maximize. Pagtatahi-tahiin natin siya dun sa self-management, yung goals nyo, tapos dun sa innovation. So, you have to, for example, if you want to be a expert or good on what you are doing, so you have to research to improve your skills. Sometimes, syempre, experience nandyan. But, the difference, like for example, kung meron kayong, I'm usually a book reader. So, instead of internet, more on book yung binabasa ko. Aside from masakit sa mata yung blue light, also very tempting. If you are, for example, nag-YouTube ka for a certain unit, but it will end up nanonood ka na ng ibang video. So, mahirap siyang kalaban. Like pag libro, nandyan, basa ka, di ba? And always, parang old school. So, nag-take notes pa rin ako. That way, natatransmit ko siya sa utak eh. So, of course, after noon, yung mga videos yun, ginagawa ko naman yung iba. Kinukuha ko naman yung ibang videos. So, conforme siya. Now, it will be always keyword sa gathering information is discipline and organization ng inyong mga research. Kasi sa research, hindi lang naman siya kumbaga nagbabasa lang kayo. Sometimes, it is a big help. Kasi for example, yung mai-experience mong 5 years, minsan nasa isang libro lang pala. Successful people have their time to write books wherein pwede kayong maka-fetch ng idea. Not just sa work but also personal development. So malaking bagay siya. Malaking bagay yung pag-gather ng information. Always parang kukuha kayo ng impormasyon na kapaki-pakinabang sa inyo. Siyempre, like for example, may makakasama kayo na superior nyo, for example, chief cook or chef de partie. So, try to learn as much as possible. Kung hindi madamot yung makakasama nyo, then you are blessed. Kung desidido talaga kayo, tuturuan kayo niyan. Ako, I've been always passionate dati sa kusina. And minsan, super curious talaga ako. Minsan to the point, sekreto na pala nila. But nakikita nila yung driving, ang pinaka-keyword nito, parang drive. Parang yung arangkada mo na desidido ka talaga matuto. Then binibigay nila. Which is very, para sa inyo, it will be parang feeling blessed. Because sa iba, minsan may mga sekretong yung mga kusinero na hindi binibigay. But pag nakitaan kayo ng potential, then binigay sa inyo yung mga recipes and techniques, then you will be blessed. At mapapakinabangan mo siya.
by the time na ikaw na yung magiging nasa posisyon na yon, then may i-apply mo siya. So far, try to organize then your information or research na ginagather nyo. Kasi kung gather lang naman kayo ng gather, tapos di nyo naman siya na-i-apply, then it will be useless. Pupuno lang yung drive nyo. Yung mga memory, and also, syempre kung libro, dadami, na hindi naman binabasa. So, you have to maximize everything. So, that's it for this video, and kita-kits ulit tayo dun sa sunod na video. Thank you.